Balak ng Gilas ngayon na kunin ang panalo laban sa team ng Egypt at yun naman talaga palagi ang goal ang manalo kahit na ano pang diskarte at taktika ang iyong gagamitin sa laro. Full rotation o limitadong paggamit sa mga core players ang mahalaga, kailangan pa rin na maipanalo ang laro dahil ito rin ang inaabangan at gustong mangyari ng mga Gilas fans. Hindi sila pumunta sa venue para makita ang kanilang team na madurog nga sa laban at alam na alam ito ni Coach Tim Cone. Yun nga lang, talagang inalat lang tayo sa tres at mas nag-collapse pa nga ang laro ng Gilas sa fourth quarter laban sa team ng Lebanon. Panalo laban sa team ng Egypt, ito ang gusto natin na mangyari pero hindi yun ganun kadali at masasabi natin na kasing lakas o nasa level ng New Zealand ang laro ng Egypt. Dito sa Doha International Cup, tinambakan nila ang team ng Lebanon at ang team ng Qatar, kaya naman masusubukan ang Gilas Pilipinas kontra sa team ng Egypt at magandang pagkakataon ito para sukatin ang buong lakas ngayon ng Gilas bago ang laro nila kontra sa team ng New Zealand na siya namang susunod. Makikita rin natin kung may pag-asa ba ang Gilas laban sa team ng New Zealand sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Dahil kung ang basehan natin ay ang laro ng Gilas laban sa team ng Lebanon ay masasabi talaga natin na mahihirapan ang Gilas kontra sa team ng New Zealand sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pero kung nagawa ng Gilas na manalo ngayong araw laban sa team ng Egypt, masasabi natin na kaya ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand sa 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kailangan rin na ipakita nga ng Gilas na kaya nilang manalo na kahit na wala na muna si Kai, dahil posible na ito nga ang maging senaryo pagdating ng FIBA Asia Cup. Walang Kai Sotto sa Gilas team at posible rin naman na makahabol si Kai depende sa bilis ng kanyang recovery at makapaglaro ito sa FIBA Asia Cup. Maganda na gagamitin pa rin ni Coach Tim Cone ang full power at yung winning rotation ng Gilas laban sa team ng Egypt dahil na rin sa ito ang makakatulong talaga para mas lumakas ang Gilas. Makikita nila kung nasaan na nga ba o ano na yung totoong kalagayan ng Gilas sa ngayon bago ang laro nila kontra sa team ng New Zealand. Pansin ang konting pagkakaiba ng laro ng Gilas kapag walang isang 7-3. Nawawala yung magandang combo big na Kai Sotto at Junmar. AJ Edo naman merong magandang impact sa loob ng paint pero iba pa rin talaga kapag kasama si Kai sa rotation ng mga bigs ng Gilas team. Mas maraming inside plays at meron talagang magandang oportunidad para maka-score sa loob ng paint ang Gilas kapag merong isang 7-3 sa team natin. Yung mga easy basket mula sa mga alley-oop plays at yung rebound at tip-in nga rin ni Kai Sotto ay malaking bagay para sa Gilas team. Challenge talaga para sa Gilas kung paano sila makakapaglaro ng malakas gamit ang AJ Edo, Junmar Fajardo combo sa ngayon. Pagkatapos ng laro ng Gilas laban sa team ng Egypt, may 3 araw ang Gilas para sa pahinga at ensayo para walang fatigue issue, kaya naman ayos lang na full power ang Gilas laban sa team ng Egypt kaysa naman magdadahilan na lamang tayo kapag talo. Malakas talaga ang Egypt at sa huling laro ng Gilas kontra sa mas bata at hindi pa gaanong full power na team ng Egypt ay talo ang Gilas 73-60 ang final score. Kita naman natin marami ang nadismaya sa laro ng Gilas kontra sa team ng Lebanon pero yung suporta nga rin ay nandun pa rin. Iba nga lang ang impact sa mga fans at meron talaga silang masasabi kagaya ng walang Kai Sotto, bakit hindi kinuha si Milora Brown, at yung maraming errors nga rin ay pansin rin ng mga fans. Nang ibabaw talaga ang laro ng sentro ng Lebanon laban sa Gilas, isa ito sa nakita natin at kailangan talaga na dito pa lamang sa laro ng Gilas kontra sa team ng Egypt ay maipakita na nila na kaya nilang manalo, dahil kung natalo pa sila laban sa team ng Egypt na hindi nga rin ganun kakumpleto ang lineup ay masasabi natin na dihadong-dihado tayo pagdating ng 13th final window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng New Zealand.